Ngayon po ay April 24, 2012. Gusto ko lang i-exhort po yung April month theme, na kung saan itong April month theme is the month of resurrection, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bago tayo talakayin ng resurrection, tayo manalangin muna. Dakilang Diyos, manaming mapagpala, sa pangalan po ng iyo, kasi isang anak na si Jesus at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Panginoon, marami po salamat. Patuloy mo kami pagkalooban ng sapat na talino, karunungan at kaunawaan, kalakasan sa aming pagtatalakay ng muling pagkabuhay. Magiging sentro ka sa aming kalagitnaan. Panginoon, pagpalain mo rin ang mga taong nakikinig sa pangalan ni Jesus at sabi, Amen. Okay, dito po sa resurrection, muling pagkabuhay, titignan natin mag-exhort ako patungkol dito sa John 20:19 hanggang 12. Sinasabi po dito patungkol si John the Doubter. Pagkatapos po ng umagang-umaga po, nung pumunta ang mga babae sa libingan, hindi lang natagpuan ang bangkay ng ating Panginoon. Sabi nila, Jesus has risen. Pagkatapos po, habang sila ay nananalangin sa isang kwarto, lumabas, nagpakita ng ating Panginoon. Peace be with you, sabi niya. As I was sent by the Father, so I am sending you. And he breathed to them the new breath of life, receive the Holy Ghost. Mga kapatid, sa primero niyang pagpapakita sa kanyang mga disipulos ay wala si Tomas. Siguro, hindi mahalaga sa kanya ang resurrection muling pagkabuhay ng Panginoon. Siguro naman siya nag-swimming o nag-outing. Subalit, mga kapatid, nung sinabi sa kanya na nakita namin ang Panginoon, sabi niya, maliban lang na may suot ko ang aking kamay doon sa kamay niyang pinagpakuan at sa kanyang tagliran, hindi ako maniniwala. Pagkatapos po, after 10 days, nagpakita na naman ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, halika Tomas. Kumbaga, narinig ko yung sinabi mo. Isuot mo na yung kamay sa aking kamay. Daliri sa aking kamay at sa aking daliri. Tapos sabi ni Tomas, my Lord and my God. At truly confession. Naniniwala ka ba, Tomas, sapagkat nakita mo ko? Mapagpala yung mga taong hindi nakakita sa akin at sila ay naniniwala. Mga kapatid, gusto ko lang idiin ang mga ilang bagay dito kay Tomas. Si Tomas po ay, ang pangalan niya sa Aramaic is Thomas. Pero sa Greek, Didymos, ibig sabihin twin name. Mga kapatid, mayroon kayang kakambal si Tomas sa ating kalagitnaan. Unang-una po, makikita po natin ang kanyang na-miss sa kanyang absent of the first of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Na-miss niya ang mga joy ng mga disciples nung nakita nila ang kanilang Panginoon. Na-miss niya yung sinabi ng Panginoon, kapayapaan, to receive the peace. At na-miss niya rin yung breath of new life. Muling nabuhay ang ating Panginoon, sabi niya sa John 20:22, and he breathed on them the new life, receive the Holy Ghost. Dito ko gustong idiin, mga kapatid, alam ng Panginoon na nung nilikha niya ang tao
sa Genesis 2:7, pagkatapos niyang gumawa ng putik, ginawang tao, pagkatapos, He breathed on them a new life on those. That is the first Adam. At si primerong Adan ay hindi nagtagumpay, nagkasalanan. Subalit, itong pangalawang Adan, na si Jesus Christ, our Lord Jesus, ang ating Panginoon, walang kasalanan. Kaya sabi niya, He breathed on them the power of new resurrected. Ibig sabihin po, pag natin mamiss ang okasyon ng resurrection month, resurrection Sunday ng ating Panginoon, sapagkat ang ibig ko sabihin ay para bang sasabihin niya, alam ko dumumagsak ang primerong Adan, primerong tao, dahil mahihina sila. Alam ko sila galing sa alipugod. Pero ngayon, bibigyan ko kayo ng katugunan o solusyon para maging matagumpay kayo sa buhay. Then He breathed on them, John 20:22. The new life, resurrected life. Para kayo ay maging matagumpay sa inyong buhay. Para hindi na kayo mag-aalinlangan ni Mr. Hindi na kayo magiging Mr. Thomas. Hindi na kayo magiging Miss Thomas. Kaya po, napakahalaga po na huwag natin mamiss ang Sunday Resurrection or the month of resurrection. Maintindihan natin na mahina lang tayo. Talagang hindi na kaya. We continue to struggle in our lives. But with the new life, the resurrection of our Lord Jesus Christ, yan po ang katugunan na tayo maging matatag na Kristiyanong tigasunod ng ating Panginoon. Kaya, He breathed on them the new life so that we will have a victorious life and a new life. Change, transformed life. Yan po ang gusto kong idiin, mga kapatid. Dito sa ating exhort, dito sa ating magulong mundo. Mahirap, kahirapan ang buhay. Kung tayo ay tinanggap natin itong bagong buhay sa the day of resurrection, alam ko, mga kapatid ng ating Panginoon, hindi tayo nag-iisa, gagabayan tayo ating Panginoon Jesus. Yan ang solusyon para tayo maging matatag, malakas na Kristiyano, matagumpay na buhay. When we breathe, kung hihingay natin, tatanggapin natin yung hininga, the new breath of new life when He was nung siya muling nabuhay. Mga kapatid, totoo po ito. Sana tayong lahat ay makasunod dito sa sinasabi sa John 20:20. Magtatapos po ako sa isang kwento. Mayroong isang babae sa Germany, sa Hanover. Hindi siya naniniwala sa resurrection. Kaya sabi niya, I don't believe in the resurrection, kagaya ni Mr. Thomas. Kaya pagka mamatay ko, yung ginawa niyang hinanda niya, makakapal na granite, marmol, sa kanyang puntot sa libingan. At pinabalot niya ng mga bakal para hindi raw siya mapektuhan sa resurrection. At naglagay doon ng note, nobody is allowed to open my door. Subalit, mga kapatid, tandaan ko natin, isang maliit na buto, tumubo doon sa pagitan ng marmol. At nung siya'y lumaki, naging kahoy, niwasak, pinilipit at pinulbos yung mga plano ng tao. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi natin mapigilan ang kapangyarihan ng resurrection. Kaya po, tayo maging Mr. Thomas, Miss Thomas, tanggapin natin yung sinasabing solusyon at sa ating mga dahil tayo mahina lamang, galing tayo maging matatag tayo, tanggapin natin yung sinasabi sa John 20:22, and He breathed on them in new life and said, receive the Holy Ghost. Marami pong salamat, Panginoon, at sana mapagpala sila yung mga nakinig. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming pagpala sa pangalan ng Dr. Jesus na pangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Panginoon, marami pong salamat sa kaunting exodus. We give you praise, Father. We love you, we praise you. Sa pangalan ni Jesus, Amen. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no
mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He